Heto na naman tayo. Maghanda ka ng makakita pa ng mas maraming larawan na katulad nito. Dahil mukhang naghahanda na ang Iran at Israel para sa ikalawang round. Parehong naghahanda para sa digmaan ang dalawang panig at hindi sila masyadong nag-iingat tungkol dito. Bumibili ng mas maraming armas sa China ang mga opisyal ng Iran. At sinasabihan nila ang mga Iranian sa telebisyon na maghanda para sa digmaan. Gayon din ang mga opisyal ng Israel. Bumibili rin sila ng mas maraming armas sa Estados Unidos. Ito at iba pa ang tatalakayin natin sa video ngayon. Magsisimula tayo syempre sa mga pahayag na ginawa ng isang mataas na opisyal ng Iran. Ito si Ebrahim Motatagi. Siya ay isang tagapayo sa isang mataas na politiko sa Iran at isang pangunahing administrador sa Universidad ng Tehran. Ito ang sinabi niya kamakailan sa pambansang telebisyon ng Iran. Itinuturing ng Israel at United States ang tigil-putukan bilang paraan para muling magtipon at palakasin ang kanilang kakayahan. Ang pananaw ng Iran ay karaniwang nakatuon sa kapayapaan. Ang pananaw ng Iran ay hanggat walang nagaganap na agresyon, handa itong tanggapin ang pagtigil ng palitan ng putok. Pero ang pangunahing tanong ay kung ang ganitong sitwasyon at proseso ba ay talagang nasa agenda ng Israel at Estados Unidos o hindi. Sa pananaw ko, at base sa mga ebidensyang meron tayo, lahat ng palatandaan ay nagsasabing sa loob ng isang linggo, muling magsisimula ang Israel ng kanilang mga operasyon na may taktikal, operasyonal at instrumental na suporta mula sa Estados Unidos. Ibig bang sabihin ay mawastan ng mga zlakrinon? Mulay na ay magsisimula ito sa nakakagulat na mga unang hakbang na susundan ng mapanirang mga operasyon sa ikalawang yugto. Kaya ang binibigyang diin ko ay na hindi ang estrukturang panlipunan, pati na rin ang mga institusyong burokratiko at ang aparatong militar ay hindi dapat seryosohin ang tigil-putukan na hinihiling ng United States at Israel. Maraming tao na masusing sumusubaybay sa politika ng Iran ang sumasang-ayon na alam talaga ng taong ito ang kanyang sinasabi. At kung titingnan natin ang mga kilos ng Iran, makikita mo na may lumalabas na pattern. Kita mo, pagkakatapos ng pag-atake ng United States, agad na pumunta ang Iranian Foreign Minister sa Moscow para makipagkita kay Putin at pagkatapos ng meeting na iyon, dumiretso siya sa Beijing para bumili ng mga Chinese na jet at armas. Kita mo, may kasunduan na ang Iran na bumili ng Russian Su-35 pero masyadong natatagalan. At sa hindi malamang dahilan, gusto ng Iran na makuha agad ang mga jet niya. Ang foreign minister ay pumunta sa Russia, malamang para kansilahin ang kontrata, at pagkatapos ay pumunta sa Beijing para umorder ng mga bagong J-10 mula sa China. Ngayon, syempre, hindi ibig sabihin nito na naghahanda na agad ang Iran para sa digmaan. Dahil sa totoo lang, nawala naman talaga ang karamihan ng kanilang fleet sa operasyon ng Israel. Posibleng nagre-rebuild lang sa ang Iran ng kanilang Air Force. Ngunit kapag isinaalang-alang ang iba pang mga pahayag ng mga Iranian minister, tila may indikasyon na naghahanda ang Iran para sa digmaan. Hindi lang Iran, kundi pati Israel ay naghahanda rin. Ngunit bago iyon, pakinggan muna ang clip ng Iranian minister na nagsasabing kahit pagkatapos ng mga pag-atake, itutuloy ng Iran ang kanilang nuclear program. Ayon sa YouTube, halos 80% sa inyo ay hindi pa nakasubscribe. Kung nag-e-enjoy kayo at gusto ninyong makasabay sa mga susunod naming videos, pakipindot ang like at subscribe button. Malaking tulong ito sa amin sa algorithm. Pakinggan na natin ang clip. Na gusto nilang makipag-usap, pero sa ngayon, wala pang petsang naitakda. Tinalakay ito ni Pangulong Trump ngayong linggo. Sinasabi ko sa iyo na wala pa kaming napagkasundo ang petsa, wala pa kaming napagkasundo ang paraan. Hindi ngayon hahanap kami sa sagot sa tanong na dito? Makikita ba natin ang pag-uulit ng isang kilos ng agresyon habang tayo ay nakikipagdialogo? Hindi pa nila nililinaw ang kanilang posisyon. Panahon na ba para muling pag-isipan ng inyong programang nuklear? May mga ulat na maaaring ang isang kasunduan ay magsasangkot na nasag-alis ng mga parusa, pamumuhunan sa Iran, kapalit ng pagsang-ayon ng Iran na huwag magpayaman ng uranium mismo. Posible ba yon? Bakit namin dapat tanggapin ang ganitong panukala? Dahil sinabi ng mga Iranian sa pagbisitang ito na masyadong mataas ang naging kabayaran ng Iran,
para sa pagpayaman ito ng uranium, nas nagdulot kang pagdududa kahit sa inyong mga kasosyong Europeo, bakit kayo nagpapayaman hanggang 60%? Hindi naman ito kinakailangan. Una sa lahat, ang 60% ay ginagamit para sa mapayapang layunin. Pero nagdulot ito ng sitwasyon ng pagdududa. Dahil sa pagsasun ng Kernterian, Ikaw ring bawisin, mga kapasidad. Pero kung sasabihin na hindi ka dapat magkaroon ng enrichment, dapat zero ang enrichment mo. At kung hindi ka sumang-ayon, bubombahin ka namin, yan ang batas ng gubat. Para sabihin niya na ginagamit ng Iran ang 60% enriched uranium para sa mapayapang layunin ay nakakatawa lang. At hayaan ninyong ipaliwanag ko kung bakit. Kita nyo, ang buong argumento ng Iran ay kailangan nila ang mga nuclear facility na ito dahil kailangan nilang magpayaman ng uranium para sa sibilyang layunin, para sa enerhiyang sibilyan. Ang problema, para sa sibilyang layunin ng mga nuclear reactor, kailangan lang payamanin ang uranium hanggang 34%. Ito ay para sa kapayapaan. At wala ring problema ang United States sa pagkakaroon ng Iran ng sibilyang nuclear reactor. Sinasabi lang ng United States na, "Oy, bumili ka na lang ng uranium mula sa ibang bansa tulad ng China. Kaalyado mo naman sila, di ba?" At hulaan mo, hindi na ito bago. Maraming bansa ang bumibili ng uranium mula sa ibang bansa. Maraming bansa tulad ng Sweden, Finlandia, Belgica, Espanya, Turkya, United Arab Emirates at Ehipto ang bumibili ng uranium sa ibang bansa para sa kanilang sibilyang nuklear na programa. Masaya ang United States kung gugustuhin ng Iran ang isang sibilyang nuklear na programa. Ngunit hindi interesado ang Iran dito. Sa nakaraang 10 taon, 1% lang ng kanilang enriched uranium ang ginamit ng Iran para sa sibilyang layunin. Ano ang ginagawa nila sa natitira? Pinayaman nila ito hanggang 60% para sa sibilyang enerhiya. 4% lang ng enrichment ang kailangan. Hindi mo kailangan ng 60%. Hindi na yan mapayapa. Ulitin ko, sa 60%, hindi ka pa rin talaga makakagawa ng sandata. Pero mula 60% hanggang 70%, mga 2 linggo lang ang kailangan. Ito ang pinagmulan ng mga balitang kung nanaisin ng Iran. Kayang gumawa ng sandatang nuklear sa loob ng 2 linggo. Maaari nitong kunin ang 800 librang 60% uranium na naipon na nito. Posibleng nakabaon ito sa Fordo, Esfahan, o tinatago ng Iran sa isang sikretong lugar. Hindi alam kung nasaan ang 800 libra ng 60% enriched uranium ng Iran, ngunit ito ang ginagawa nila ngayon. Pinayaman nila ang uranium hanggang 60% na sobra na para sa mapayapang layunin. Ang tanging dahilan lang kung bakit mo ito kailangan ay para mapayaman mo pa ito at makagawa ng sandatang nuklear ng napakabilis. Kung gusto mo, pinayayaman at iniipon ito ng Iran at alam ito ng United States, kaya noong nagkakaroon kami ng negosasyon sa Iran mula Abril 12 hanggang Hunyo 12, iyon ang pangunahing punto. Ayaw ni Trump na magkaroon ng pasilidad sa pagpapayaman ang Iran at pursigidong-pursigido ang Iran na magkaroon nito. Itinuloy namin ang operasyon ng Israel dahil kinumpirma ng United States na alam namin ang tungkol sa mga operasyon. Binigyan namin sila ng pahintulot at itinuloy ang paggamit ng B-2 sa sinabi ni Trump na kung gusto ng Iran na panatilihin ang nuclear enrichment facility, magpapatuloy lang ang mga bagay-bagay. Maari mong hulaan ang mga bagay na iyon, ngunit iyan ang sinabi niya. Alam namin na marami silang mga pasilidad, malamang 3 pa bukod dun sa isa. Ngunit sinabi nito na may 3 pangunahing pasilidad sila at alam natin kailangan nila itong isuko. At inisip ko na magagawa natin to habang nagne-negotiate at halos natapos na namin. Tapos sinabi nila na gusto nila ng enrichment. Ang enrichment ay di naging nahulugang air conditioning o pagangat ng kotse. Ito'y masamang salita at sinabi ko, madami ka na nito, bakit mo pa kailangan? Sinabi nila, kailangan namin yan, ngunit hindi ko ito hinayaang mangyari. Sa palagay ko, hindi ito maiintindihan ng mga tao kung pinayagan ko. Kaya nagkaroon kami ng 60 araw na pag-uusap. At napagtagal yun sa kanila ng husto at pagkatapos ay sinabi namin, sige, gawin na natin at naging maayos naman ang lahat at gusto talaga naming maging maayos. Napahirapan ang Iran at Israel kasama ng kanilang mga kaibigan at pagod silang lahat. Ito ay tinatawag na 12 araw na digmaan. Isa yung matinding digmaan pero may gusto talaga akong gawin. Sinabi ko na, yan sa palabas mo, 30 taon na ang nakalipas, 25 taon na natin ginagawa ito at wala talagang may gusto sa'yo noon. Pero kung babalikan mo ang mga unang panayam, sinasabi ko na hindi dapat magkaroon ng sandatang nuclear ang Iran. Matatagal na nilang gusto ito at ilang linggo na lang ay makukuha na nila ito. At pumasok doon ang mga piloto na yon gamit ang magaganda nilang eroplano at
Ang mga pinakamahusay na bomba sa mundo ay kayang sumingit ng 30 palapag pababa sa bato. Mahirap paniwalaan na posible ito. At talagang winasak nila yon sa huli. Pagkatapos ay kinailangan nating tiisin ang peking balita, kung saan ang peking balita sa Cable News Network at New York Times ay nagsasabing baka hindi kasing ganda ng sinabi ni Trump, baka hindi talaga lubos na winasak, pero nasira naman daw, pero hindi raw ganun. Alam mo na, napakasama at nakikita kong ginagawa nila iyon at sinusubukan nilang gawing kwento, tapos lumabas na hindi, talagang winasak yon na hindi pa nakita ng kahit sino noon, at ibig sabihin noon ay tapos na ang kanilang ambisyong nuclear. May mas maraming satellite images na ngayon mula sa Fordow Nuclear Facility at makikita ang matinding kilos na nangyayari doon. Ang Iran ay naghahanda ng pumasok ng hindi sa pasukan. Sinubukan nilang pumasok gamit ang ventilation shaft na ginamit ng B-2 sa pag-atake sa nuclear facility. Ngayon, para lang sa paghahambing, gusto ko munang ipakita ang larawang ito dahil iyan ay isang excavator o bulldozer. Hindi ko alam ang pagkakaiba, pero ikumpara mo yan sa butas. Sobrang laki ng butas. Pero simulan natin sa simula. Narito ang pinalawak na larawan ng buong bagay. Yung dalawang lagusan na dati ng pinuno ng Iran ng buhangin para walang makapasok, sarado pa rin ang mga iyon. At mukhang hindi naman bubuksan ng Iran ang mga iyon. Mukhang ayaw ng Iran na dumaan doon. Malamang dadaan sila sa impact point dahil sa tingin ko, susuriin muna nila ang pinsala. Gagawin muna nila ang battle damage assessment bago sila magpadala ng mga tao. Kaya malamang gagamit sila ng kung anong klase ng kamera para pumasok doon. Kung i-zoom in natin ang satellite image, makikita natin ang ilang bulldozer na nagsiset up ng staging area. Sa larawan, makikita rin natin ang isang crane at isang kotse. Napakaliit mula sa satellite image. Kung naaalala ninyo ang orihinal na satellite image, mayroong dalawang uri ng ventilasyon at pinili ng Iran ang isa dahil sa mas mataas na tibay nito. Hindi ito itinayo sa buhangin, kundi sa mga bato. Kaya mas madali silang makapagtayo ng staging area dito. Pagkatapos nito, inaasahang magpapadala sila ng iba't ibang uri ng kamera na sana'y makita ng satellite. Makikita rin natin ang mas marami pang truck at iba pang kagamitan. Mga dump truck na nagdadala ng mga debris palabas. Ipinapakita ko sa inyo ang detalyadong satellite image dahil maraming tao sa Twitter at YouTube, pati ilang kilalang news outlet, ang nagsasabing muling itinatayo na ng Iran ang Fordow facility. Na kung pagsasamahin mo sa mga naunang ulat na nakita natin, lumalabas na hindi talaga natin nasira ang pasilidad. Mukhang nabigo ang mga B-2 na pag-atake. Subalit sa aking palagay, matapos suriin ang satellite image, lumalabas na hindi ito mga kabiguan dahil hindi dumadaan ang Iran sa lagusan. Baka sa hinaharap gagawin nila. Ngayon, pati ang Iran naniniwala na malamang malaki ang pinsala, kaya nagpapadala muna sila ng kamera para malaman kung may paraan papasok. Kung meron, ano ang paraan at saka sila papasok? Sana sa mga susunod na satellite images, mas marami silang makuha at sa pagkakaalam ko, ang Maxar ay isang pribadong kumpanya na nagbebenta lang ng mga larawan. Siguro ang mga gobyerno ay may mas magagandang web, mas magagandang satellite na mas malapit ang zoom o mas nakatutok lang talaga. Ang Fordow facility ay maaaring may mas maraming impormasyon kaysa sa atin at alam nila kung ando ang ginagawa ng Iran sa bawat oras. Hindi na nila kailangang maghintay araw-araw para dumaan ang satellite sa Iranian Fordow facility. Halos palagi na nila itong natutunton. Hindi ako sigurado kasi kailangan pa ring umikot ng mga satellite sa mundo. Kaya baka kahit ang mga gobyerno maaaring gumamit ng maraming satellite para mabantayan ito. Malalaman kapag nailabas na ang mga ulat. Ngayon, magpatuloy tayo syempre, hindi lang Iran ang naghahanda para sa digmaan. Pati ang Israel ay ginagawa rin ito. Kamakailan lang, bumili ang Israel ng maraming kagamitan mula sa Estados Unidos, gaya ng nakikita ninyo sa inyong screen. Ipinaalam ng Administrasyong Trump sa Kongreso ang planong pagbebenta ng $500 milyong sa Israel na sumasaklaw sa mga precision guidance kit para sa mga aerial bomb. Kabilang na ang 2,000 libra na BLU, 100 at 9 na bomba. Inaasahang pupunta si Punong Ministro Netanyahu sa Estados Unidos at makikipagkita kay Pangulong Trump sa Lunes, kasama ang 500 libra na mark, 8 pa dombay liton, 82 na bomba. Maaari itong tungkol sa kahit ano ngayon. Kung naaalala ninyo dati, bago nagsimula ang buong negosasyon na ito sa Iran, noong ika-12 ng Abril, may 6 o 7 BQ na nakaistasyon sa Diego Garcia. Doon dumating si Punong Ministro Netanyahu sa Estados Unidos
at nakipagkita kay Pangulong Trump at lahat ay umaasa na ay aaprubahan ni Pangulong Trump ang mga pag-atake pagkatapos ng pagpupulong. Pero hindi iyon ang eksaktong nangyari. Nagsimula ang mga negosasyon matapos ang pagpupulong na iyon. Kaya kahit na pumunta siya sa Estados Unidos, hindi ibig sabihin na aaprubahan agad ng United States ang pag-atake sa Iran. Maaaring iba rin ang dahilan. Maaaring may kinalaman din ito sa Gaza. Pinipilit ni Pangulong Trump na magkaroon ng tigil putukan doon at naging magulo na ang mga pangyayari. General Keane, magbigay ng dagdag na detalye tungkol sa tigil putukan. Ang pansamantalang tigil putukan ay malamang na 60 araw ang tinutukoy natin pagdating sa tigil putukan. Mga kalahati ng mga buhay na bihag, 10 o 12 ang palalayain mula sa 20 at malinaw na ilan sa mga namatay na at magkakaroon ng palitan ng bilanggo mula sa mga detention center ng Israel. Pero ang pangalawang kasunduan na hindi pinag-uusapan sa publiko ay ang kasunduan para sa pagtatapos ng digmaan. And ito ay isang bagay na noon na ay hindi talaga seryosong inilagay ng mga Israeli sa mesa. Pero niya ang ganda ay ibenda sa Diyos sa mga dalaso, vantila na may pag-usada. Tinalakay ko ang pinakamalamang na unang kasunduan, ngunit may isa pang posibilidad sa kauna-unahang pagkakataon. Ano ito? Ibig sabihin nito, lilipat ang mga Israeli sa gilid ng Gaza, aalisin ang lahat ng kanilang mga outpost o kahit papaano ay ang mga outpost na yon, pati na rin ang lahat ng mga koridor na napag-usapan natin noon. Nasa gilid sila, ang pamunuan ng Hamas ay mapapalayas. Sa madaling salita, aalis sila, mawawala ng armas ang Hamas, mahirap itong subaybayan. At pagkatapos, ang ikapat ay magkakaroon ng konsorsyum ng mga Arabo, mga estado na magbubuo ng grupong ito at sila ang magiging namumunong katawan sa Gaza. At malinaw naman, lahat ng mga bihag ay palalayain buhay man o patay kapalit ng ilang uri ng mga bilanggo. Pinag-uusapan pa yon, may mga balakid sigurado. Ngunit ang katotohanan ng seryoso ang mga Israeli sa mga pag-uusap ay mahalagang balita sa tingin ko.